So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam nyo, itong ginawa na naman ni Harry Roque, ano bang magandang tawag dito kay Harry Roque? Ano ba? Hari ng dulas? Nadulas na naman si Harry Roque eh. Nadulas na naman eh. Well, kung gagamitan lang po natin ng konting analysis, nadulas na naman po si Harry Roque. Na ngayon, ang lumalabas ngayon, na yung ginawa pala nila kay Trillanes na pag-file ng kaso ng treason ay pangaharas pala. So dahil nga po ito sa pagsagot niya nga po kay Risa Hontiveros. So ngayon, ang sabi ni Harry Roque dito, paano ba to? Ito pala, yan. Nalilito talaga ako dito. No? So ang sabi ni Harry Roque, the spokes hour, 254. Sabi ni Hontiveros, treason daw. Wahahaha. Hindi alam ang batas. Paano ba tumawa si Harry Roque, no? Yung para slow motion, buwah, So ngayon mga kababayan, alam ko na. Actually, bago nag-live stream si Harry Roque, alam ko na kung anong sasabihin ni Harry Roque dito. Kasi nga po mga kababayan, yung treason po kasi, hindi po dapat yan fina-file kapag walang gera. Kasi po, base po sa batas po ng Pilipinas, yung treason po kasi, is pwede lang po mangyari yan tuwing may gera. Ayun po yon. Pero ang sabi kasi ni Risa Hontiveros doon po sa Senate resolution niya, act of treason, yung ginawa nga po ni dating Pangulong Duterte sa China regarding nga po doon sa gentleman's agreement. Okay. So ngayon mga kababayan, paano ba, panoorin ba natin to? Ayun na ba yung next? Okay. Abang sabi ni Hontiveros. Okay, panoorin natin to, no? Treason daw yung ginawa ng presidente na gumawa ng paraan para hindi matigil ang pagde-deliver ng tubig at pagkain sa ating kasundaluhan. Unang-una pwede ba? Mambabatas ka naman. Hindi naman requirement na ikaw ay abogado para maging mambabatas. Pero dahil ikaw ay tinanggap mo yung trabaho niyan at kinuha mo yan, no? At hiningi mo ang mandato ng taong bayan, dapat naman alam mo kung anong batas. Ang treason po, hindi po pwedeng magkaroon ng treason kung walang gera. Ibig sabihin, yung treason po ay it can only be committed in times of an armed conflict. Imposible po yan. Lahat po ng magbasa ng Revised Penal Code alam na wala pong treason kung walang gera. Kasi yung treason nga, sa panahon ng gera, kumikiling ka sa kalaban. Senator, sana naman, maski hindi kinakailangang maging abogado ang senador, alamin naman natin ang batas kasi paano ka makakagawa ng batas kung hindi mo alam kung ano yung umiiral. Mayabang, no? Yabang talaga, no? So, ang sabi ni Harry Roque, Hontiveros daw. So, ano na naman? 'Di ba? Nag-ad hominem na naman si Baboy. Actually, kung vlogger ka, okay lang 'yan. Walang problema 'yan. Kunwari kung katulad ko lang na vlogger ka, 'di ba? Na pwede kang manlait. Depende na lang sa iyo 'yan kung ididemanda ka ng nilalait mo. Ganun lang yun eh. Oh, so gusto mo palitan lang tayo. Ako na lang maging abogado, ikaw maging vlogger. Para late-late mo si Hontiveros. Tuwagin mo dito, di ba? Oh, Candy, Hontiveros, di ba? Mag-anime ka na lang. O ganun, pwedeng ganun. Yun nga lang kasi abogado ka. Di ba? Ang tawag niya kay Trillanes, Trililing. Di ba? Tapos ang lakas magkalat ng chismis. Pati yung peking, PDEA document na nilabas nga po ni Maharlika, sinakyan. Oh. So total chismoso ka naman. Oh, palit na lang tayo. Oh. Ako na lang maging abogado. So ito na. Tanggalin na nga natin 'tong mga mukha na 'to. Wala namang kwenta yung mga yan. Teka lang. Tanggalin natin 'to. Mga wala nang kwenta yan. So ngayon mga kababayan kasi, kaya kasi nagrereklamo itong si Harry Roque. Kasi dahil nga po dito, no, sa nilabas nga po ni Risa Hontiveros na Senate Resolution number 982 introduced by Senator Risa Hontiveros, di ba? Directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation into the claim of a gentleman's agreement involving the administration of former President Rodrigo Duterte and the Chinese government that effectively restricted the fortification of the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal. So ito na, content na po natin to. So daanan ko lang po to, no. So ito po kasi itong gusto nga po ni Risa Hontiveros na magkaroon nga po ng probe
regarding nga po sa gentleman's agreement, mukhang suntok sa buwan po ito. Kasi unang-una kasi mga kababayan, hindi naman po kasi hawak ni Rizon Taveros yung committee po na may jurisdiction diyan. Ang may hawak po diyan is committee po ni Amy Marcos. Alam naman po natin na mukhang malabo naman po talaga na gawan ng probe, 'di ba, ni Amy Marcos si Duterte regarding nga po sa gentleman's agreement. Pinagtatanggol pa nga ni Amy Marcos eh. So ngayon kaya naiinis ngayon itong si Oink Oink. Sorry. Si Ma'am Joanna kasi nakita ko yung Oink Oink ni Ma'am Joanna. Kaya ayan no. Napa-oink oink tuloy ako no. So ngayon, ang problema kasi dito ni Harry Roque, sa kanya talaga naka-address. Whereas on March 28, 2024, former Palace spokesperson Harry Roque barred that former President Rodrigo Duterte accepted a gentleman's agreement that would limit the resupply mission to the BRP Sierra Madre grounded at Ayungin Shoal, diba? To only food and water. So kung sakali na magkaroon nga po ng probe si Rizon Taveros, yan nga po sa gentleman's agreement, ang unang-unang ipapatawag dyan si Harry Roque. So ngayon, ang sagot ni Harry Roque, hantavirus. Galing. Abogado yan ha. Abogado. Abogago. So ngayon, actually, ang sinabi naman kasi dito ni Rizon Taveros, di ba, saan na ba yun? Ito an act of treason. Okay. Ito whereas if confirmed to be true, this gentleman's agreement would be tantamount to surrender of the Philippine sovereignty, and ang nakalagay sa baba, no, BRP Sierra Madre to be run aground to serve a naval outpost in the shoal, an act of treason. So ngayon si Harry Roque naman, no, nakahanap ng butas kasi nga abogado, magaling maghanap ng butas eh. Bobo ka, ganun pa. Parang ganun ang pinapalabas ni Harry Roque, no? Hindi yan treason. So ngayon mga kababayan, ang punto pala dito, kung hindi pala treason yung ginawa ni dating Pangulong Duterte kasi nga walang giyera, ang tanong, bakit nyo dinimanda si Trillanes at saka si Pinoy ng treason? Ayan no? Ito May 8, 2016. Hindi pa nakakaupo si Duterte nito. The camp of Rodrigo Duterte has filed treason and espionage charges against President Benigno Aquino and Senator Antonio Trillanes. Ayan no? So ito yung complete na balita. President Aquino Trillanes face treason. Yun naman pala eh. So ngayon, alam niyo naman pala, ang punto dito mga kababayan, alam naman pala ng kampo ng mga Duterte na hindi ka pwede, actually pwede, pero walang grounds ng treason kapag walang gera. So ang tanong dito, bakit nyo dinimanda si Pinoy at saka si Trillanes nung panahon na yon? Alam nyo naman pala. Diba? So, para saan yon? Dahil basahin na lang ito natin, no? Sabi dito, the camp of Rodrigo Duterte has filed, diba, treason and espionage charges against President Benigno Aquino and Senator Trillanes for undertaking back channel talks with China that only advance the interests of our nation neighbor. Kasi Martin Dino pa nga to, no? Yung namayapang Martin Dino, no? Martin Dino, Duterte's national campaign manager, announced Friday filing of the treason and espionage charges by supporters of Davao Mayor in the office of the Ombudsman at press conference at Club Filipino in San Juan City. So, the filing came that Trillanes publicly accused Duterte, the frontrunner in the presidential race, of having millions of pesos in undeclared bank accounts. So, yun naman pala. Kaya naman pala nag-file ng kasong treason itong si Duterte kasi nga po nilabas ni Trillanes yung mga undeclared bank accounts. So totoo mga kababayan na ang lumalabas kasi dito, no? Ang lumalabas kasi dito na kapag kayo po talaga ay kritiko nung panahon nga po ni Duterte, mag-ingat kayo. Kung kayo po ay pipitsugin lang na vlogger na katulad ko at naging kritiko kayo ni Duterte noon, malamang pinatsugi na kayo. O kaya kung kayo naman ay katulad nila Trillanes na bigatin, o ni Pinoy, or ni Laila de Lima, ipapakulong kayo. So yan mga kababayan ang tanong natin dito. Alam naman pala ng kampo ng mga Duterte
na treasonous or treason kapag may giyera lang. So bakit kayo nag-file ng kaso? Wala namang giyera nung panahon na yon. So lumalabas dito dahil po sa kadaldalan, tandaan nyo mga kababayan, dahil po sa kadaldalan ni Harry Roque, lumalabas talaga yung ugali ni Duterte na sinasadya nyo talaga na gipitin at kasuhan yung mga taong ayaw ninyo, di ba, para manahimik. Di ba? Ito dapat yung mga sinasagot ninyo. Dahil na naman sa kadaldalan ni Harry Roque, nakita na naman po natin yung kabulustugan po ng Duterte administration. Buti na nga lang, hindi ako vlogger nun. Malamang kung vlogger ako nun, baka napatsugi na ako. Hindi nga kasi nung panahon na yun mga kababayan, no, nung 2016 kasi, nasa ako nun nasa Riyadh ako nagtatrabaho nun Hindi naman ako nakaboto nun, kasi nga nasa abroad ako nun. Ang gusto ko talagang maging presidente nun, si ano talaga, na Duterte din ako Duterte tsaka Bongbong Marcos. Ayan ang gusto ko, vice president ko si Bongbong Marcos, si Duterte yung presidente. Pero eventually, medyo may question na ako. Kasi tanga na lang po talaga yung hindi magko-question na bakit puro mahihirap yung mga pinapatsugi nung drug war. Tanga na lang po talaga hindi mag-iisip ng ganun. Kung totoo talagang desidido ang Duterte administration na tapusin yung droga sa Pilipinas, dapat yung drug lord yung inuuna nila, hindi yung mga gumagamit. Di ba? So doon question na ako doon at doon nagsimula na ako mag-keyboard warrior. Na bakit naman? Actually, ano yun legit na criticism yun Hindi yun paninira legit na criticism yun. So ginawa ko, Facebook lang ako, bakit naman ganun? Ba't puro may hirap? Alam niyo mga kababayan, siguro kayo na-experience niyo rin yun, no? Na nung panahon nga po ni Duterte, na pag kayo po ay nag-comment, kukuyugin kayo ng mga bobong DDS. Ganun nangyari sa akin. Nagtanong lang naman ako na bakit puro may hirap yung mga biktima ng tokhang, kinuyog agad ako ng mga DDS sa Facebook. Na, adik ka. Malamang pusher ka. Ganun ka agad. Kita nyo, di ba? Parang sinto-sinto. Well, sumuporta pa rin ako sa presidente nun. Kasi nga, medyo makarisma talaga Pero meron akong critic sa kanya. At ayan po yung critic natin sa kanya nung simula pa lang. Actually, may mga video ko niyan. 2021, nung bumalik ako sa YouTube, di ba? 2020 ako bumalik sa YouTube. 2021, may mga content na po ako napag-critic kay Duterte. So, ang pinaka-critic natin doon is yung kakultuhan ng mga DDS, yung West Philippine Sea, at saka yung tokhang. So, yung nagsasabi na balimbing ako, naging critic po ako ni Duterte. Hindi naman ako DDS. Bumatikos po ako sa mga Duterte noon. At ayoko po kay Sara talaga. So, eventually, di ba, nung naging political vlogger ako, namulat po tayo sa mga katotohanan na especially ngayon, di ba, na lumabas yung mga katarantaduhan ni Duterte na, di ba, sa mga matagal na po nakafollow sa akin, nagsimula po talaga ako na maging kritiko ni Duterte simula po nung pinasarado ni PBBM yung reclamation project sa Manila Bay. Diyan talaga nagsimula lahat. Actually, yung mga tanong ko dati na medyo duda ko kay Duterte, pero supporter niya pa rin ako. Pero nung nagsimula nga po yung reclamation project na pinasarado nga po ni PBBM at nakita ko nga po doon na ginamit yung pera ng taong bayan para linisin yung Manila Bay, and then ang ending pala, papapasukin pala yung mga Chinese para mag-reclamation, parang mali ata yun. Madumi na nga yan, dapat na maglilinis dapat dyan, yung may-ari nung magre-reclamation, hindi yung gobyerno. So napatanong na ako doon, so nasaan? Di ba na ano nangyari doon? Bakit ganun yung nangyari? So doon ko rin po napatunayan, no, at doon ko rin po napagtanto na itong Dolomite Beach, panakip-butas lang pala yan sa pinakamalaking scheme ni Duterte. So doon ako nagsimula na teka lang, parang mali ata to. Parang mali ata tong ginawa ni Duterte dito sa reclamation project. At yan po dahil po sa PBBM administration. So yan na, hanggang ngayon, kritik ako ni Duterte. Pero siguro kung naging political vlogger na ako nung 2016, malamang 2018 anti-Duterte na ako noon Kasi hindi naman ako nakafocus sa politics noon Busy ako sa trabaho noon Pero malamang mga 2018, kritik na ako ni Duterte. At malamang,
Baka hindi ako nag-for good dito sa Pilipinas. Hanggang si Duterte ang presidente. Malaman, nasa abroad pa rin ako hanggang 2022. kasi talaga mumurahin ko talaga siya na putang ina mo. Di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, no, napakwento na naman ako, no. So kayo mga streetwise, ano masabi nyo nga po dito sa pagdulas na naman po ni Boy Dulas, ni Harry Roque. Na lumalabas ngayon dito na alam nyo naman pala na yung final ninyong kaso kay Trillanes tsaka kay Pinoy, wala naman pala patutunguhan yan. Bakit final nyo pa rin? Di ba? So lumalabas talaga dito na ugali talaga ng mga Duterte ang manggipit, di ba, ng mga kritiko nila. So agree ba kayo doon? Okay? Search mo kung sinong kasama. So yan na. So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat. Andyan po sa 762 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video na to at sana po ay may share nyo na rin.